Kamusta kayo mga karelo? Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-waterproof ng isang G-Shock na may model na GA100C. So itong GA100 natin na G-Shock ay meron siyang 20 bar. Ayan, kung napapansin nyo yan, may 20 bar siya. So yung 20 bar, kung pagbabasehan natin siya sa meter, ay meron siyang 200 meter. So dito sa ating gauge, sa ating pressurizer ay meron lang tayong 6 numbers. So kadalasan tinatawag dyan ay 6 bar. So each number ay meron siyang 5 bar. So kung tutuusin yung 5 bar natin, kada numbers ito ay bumibilang ng 5, 10, 15, 20, 25, 30 bar. So equivalent of each 5 bars, kung sa meters, ang 5 bars ay merong 50 meters. And then meron siyang 5 ATM. No, kada 1 ATM ay merong 10 meters. And then sa bar yon ay meron siyang 1 bar. No, yun ang tatandaan nyo. Pag ATM, 1 ATM, 2 meters and bar. 1 ATM, 10 meters sa meters and then 1 bar. So each number nito ay merong 5 bar. Ayan, kung nakikita nyo to. Ayan yung 5 bar ang kada 1 numbers. So yung pressurizer namin, itong model na to ay kaya ng hanggang 300 meters ang i-pressurize. So yun ang tatanda natin. Sa pag-pressurize, ginagamitan niya ng dalawang proseso. Gamit ang dry test bago tayo proceed sa wet test, yung inilulubog yung ating relo. So ito ay napalitan na ng battery at nilagyan na rin namin ng silicone grease sa ilalim ng kanyang mga ring. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang pag-pressurize. So ilalagay ko lang muna siya doon sa loob. Hindi ko na maipapakita sa inyo kasi wala tayong nagkakamera. So tayo lang. Pakita ko sa inyo pagkatapos ng paglalagay natin sa loob. So ito, ganito yung proseso ng paglalagay ng ating relo sa loob ng pressurize. So kailangan nating i-open tong dalawang lock niya. Ganito lang naman siya i-open. Ayan. Tapos yung isa, ganun din. Tapos sa likod nito, ayan, sa likod niyan ay meron tayong push button. Diyan nagre-release yung pressure na inilalagay natin dito sa pressurizer, no? Diyan lumalabas yung hangin. So ngayon, kailangan lang natin siyang luwagan at higpitan both side para hindi lumabas o hindi magkasingaw yung ating pressurizer, no? So ngayon, ito ay merong 20 bar. So yung each number ay merong 5 bars. So gagawin natin 5, 10, 15, 20. Doon tayo sa 0.4 o sa number 4 number. So maglalagay tayo ng pressure. Ganito, iharap ko lang dyan. So maglalagay tayo ng pressure. So pakita ko sa inyo mamaya. So ganito lang paglalagay ng pressure. Dandahan lang. 1, 2, 3. Dandahanin nyo lang. Kasi hindi madali mag-pressurize guys kung hindi nyo pa naaral ng mabuti. Okay? So ayan, nasa 4 na siya. So ngayon nakikita nyo yung ating cylinder o yung glass natin ng ating pressurizer ay nagmo-moist. So dito makikita natin sa loob kung yung glass ba ng ating relo ay nagfapag din sa loob. Pero hindi pa natin yan makikita dahil malabo yung labas. Makikita natin yan mamaya pag nag-release tayo ng pressure. So sa pag-release ng pressure, kaya nag-dry test tayo para malaman natin kung pwede pa bang ilubog sa tubig yung ating relo. So kasi pag nag-release tayo nito mamaya ng pressure, may maaaring mangyari doon sa glass. Maaaring malaglag, mabasag. Kapag gano'n na senaryo ang nangyari, so hindi na siya advisable ilubog sa tubig o i-pressurize sa 200 meters. So, kaya importante yung dry test. Kasi yung iba nagdediretso agad ng
wet test saka magre-release ng power, doon nagkakaproblema. Pag nalaglag yung salamin habang nasa loob ng tubig, papasukin yon. Kaya malaking problema yung mangyayari na yon. So kaya ginagawa yung dry test para doon pa lang ay makikita na natin kung pwede pa ba siyang i-pressurize, no? So ngayon, ang gagawin lang natin, ilagay natin sa 200 meters o sa 20 bars yung ating pressurizer, and then hintay lang tayo ng 3 to 5 minutes bago natin i-release yung power. Example, naka 3 to 5 minutes na, nakuha na natin yung minuto na kailangan nating hintayin na ma-hold niya yung pressure sa loob, saka natin i-release yung pressure na nasa loob. So biglaan siya, ganyan. Pipindutin lang natin to, yan, pindutin nyo lang, yan. So mawawala na yung moist, saka nyo titingnan yung pinaka glass kung nagmo-moist ba, yan. So kung walang nangyari, pag release mo ng power, hindi sumabog yung glass, hindi nahulog, so ibig sabihin pwede na natin siyang ilubog o magtatry na tayong mag dry test. Okay, so ibababa ko ulit, maglalagay ulit tayo ng pressure sa pressurizer. So okay, pressurizers ready. Medyo matigas yung paglalagay ng hangin sa pressurizer, kaya kailangan hawakan nyo yung pressurizer, lalo na kung ganito yung model, maliit. So medyo magaan siya. Ayan. So ayan, nakalagay na uli siya sa 20 bars o doon sa number 4. So ang gagawin natin, dadahan-dahan nila nating ibaba. Ibababa lang natin dahan-dahan yung relo. Sa pagbababa natin, kailangan nating tingnan, okay, wait lang, susum natin. Titingnan natin yung buong kaha ng relo kung may nagbabubbles ba o may lumalabas na tubig, no? Ayan. So sa tingin ko wala naman siyang lumalabas. So saka natin siya i-release ang hangin o yung pressure. May makikita kayo diyan, pag nag-release kayo ng pressure, magbabubbles o bubula yung kaha ng relo. Dapat mabilis yung kamay nyo. Kung nakita nyo sa may glass nagbula, so angatin nyo agad, iangat nyo agad, so para hindi ma-damage yung makina, no, kung nagkaganon. So ngayon, magre-release tayo. Tingnan nyo yung mangyayari doon sa ating relo. Okay, 3, 2, 1, release. Yon, kita nyo yung hangin ay lumabas mismo sa kaha, ng ating G-Shock. Wala sa glass, wala din doon sa mga button, dahil merong pressure doon sa kaha, kaya lumabas yun. So na-compress siya, inilabas niya yung hangin. So ganun lang. So ito ay naka sealed o naka waterproof na uli yung ating G-Shock na GA100C. Naibalik na natin siya sa pagkaka-pressurize sa 200 meters. So yun lang yung pag-pressurize natin. Sana may natutunan kayo. Kung marami kayong katanungan about sa pag-pressurize, pwede kayong mag-comment dyan at magtanong. Kung hindi nyo alam yung ATM to meters, meters to feet, feet to bars, no? Ilalagay ko na lang sa description nitong video para pag mag-pressurize kayo at gusto nyo matuto, yun yung titingnan nyo, yun yung gagawin nyo guide. So maraming salamat sa panonood mga karelos.